Balik po tayo sa mga balita. Tinawag ng kalihim ng National Defense Department na isang katang-isip at malaking kasinungalingan umano ang mga claim ng China tungkol sa West Philippine Sea. Ganun din ang Armed Forces of the Philippines o AFP. Tinawag naman itong isang biro na hindi naman nakakatawa. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar, ba't ganito mga pahayag ng ating mga opisyal? Yun nga Alex, yan ay sa harap ng pagigit pa rin ng China na itong West Philippine Sea ay bahagi ng kanilang pag-aari. Pero ayon sa AFP, ang China lang ang naniniwala sa kwento na yan ng China. At yan daw ay walang legal na basihan at isang malinaw na imahinasyon lang. No ASEAN country accepts the legitimacy of that 10-line. Because that is the biggest fiction and lie that can be sold to any right-thinking person. Tinawag na katang-isip at malaking kasinungalingan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang 10-line claim ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Ginawa ng kalihimang pahayag sa kanyang pagdalos ng AFP Western Command sa Camp General Artemio Ricarte sa Puerto Princesa, Palawan kahapon. Ayon sa kalihim, tanging ang Chinese Communist Party lang ang naniniwala sa katang-isip na ito. Para naman sa Armed Forces of the Philippines, isang malaking biro ang pilit na pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. It is a joke designed merely for entertainment purposes. It is absurd, no legal basis. It is beyond normal imagination. Take it as a joke. Ayon kay Trinidad, kung sino man ang target audience ng China sa kanilang biro, sigurado raw na walang natatawa dito. Taong 2016 pa raw ng katigan ng desisyon ng Arbitral Tribunal na pag-aari ng Pilipinas ang bahagi ng karagatan. Lalong wala raw maniniwala na pag-aari ng China ang Palawan. We have a lot of international jurisprudence that would support the stand of the Philippines. We have the 2016 Arbitral Tribunal ruling. We have our constitution. It is very clear that Palawan is part and parcel of our archipelago. Pronouncements like this by a foreign power should be taken with a grain of salt. Samantala, nakatakdang bumisita sa bansa ang bagong talagang kalihim ng US Department of Defense na si Secretary Pete Hegseth sa Biyernes, Marso 28. Nakatakda silang magpulong ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa Campo Aguinaldo, kung saan inaasahang pag-uusapan ang pagpapatibay sa ugnayang pangdepensa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Para naman sa AFP, isa itong oportunidad para mapalalim pa ang ugnayan ng dalawang magkaalyadong bansa. Yes or no? Itong visit na to reaffirms itong laging sinasabi ng ating allied for a long time ng US that yung commitment nga nila is ironclad, no, dito sa pag-support sa atin and strengthening our alliances with them. So Alex, ayon sa AFP, lalo pa nilang pinaigting yung ginagawa nilang pagpapatrolya sa himpapawid at karagatan ng dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Yan ay para maproteksyonan yung mga teritoryo natin dyan at ang soberenya ng bansa. Alex? Okay, Mark, kapansin-pansin na wala na masyadong tensyon dyan sa West Philippine Sea, no? Pero hindi ba sila nababahala sa mga ganitong mga pronouncement? Maaaring mag-ugat na naman ito sa panibagong tensyon dyan sa ating teritoryo, Mark. Alex, alam mo naman yung mga tensyon na nangyari dyan sa China ay pasulpot-sulpot, no? May mga pagkakataon na umiinit ang sitwasyon dyan, pero hindi nila tuluyang nililisan ang lugar na yan dahil nga patuloy na iginigit nitong China na may karapatan sila sa bahaging yan ng karagatan. Kaya naman ang AFP patuloy ding ipinaglalaban yung ating karapatan dyan sa nasabing teritoryo at ibinabasura yung pag-angkin ng China patungkol doon sa kwento nila dyan sa 10-line. Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel. Mata natin dyan sa Campo Aguinaldo.